Sa dyaryo na lang daw nabalitaan ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na tinanggal na ng Philippine Coast Guard ang harang na inilagay ng China sa entrada ng Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Hanggang nang makapanayam siya ng media kaninang umaga, naghihintay pa siya ng opisyal na report. Technically, since we had a right to practice our sovereignty and our sovereign rights, so it would have been a move that would be consistent with our position. But we're still waiting for the full report. Sa pagdinig ng Senado sa budget ng DFA para sa susunod na taon, iginiit ng mga opisyal na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Scarborough Shoal. Therefore, we have the right to take advantage of whatever's there, and any obstacle or any kind of harassment is not in accordance with UNCLOS. Actually, kung merong may karapatan maglagay ng obstacles doon, baka tayo pa eh. Pero hindi rin natin gagawin yun. We should allow also fisher folk from other countries. Yung pambabastos na nangyayari sa West Philippine Sea, I am totally disgusted. Nakakainit ho talaga ng dugo. Pero kailangan daw munang mabasa ni Manalo ang report ng Coast Guard bago magdesisyon kung maghahain ng diplomatic protest. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, lumang diskarte na yan. We will cite the reasons why putting a kind of barrier is not consistent or illegal. And we'll also probably ask our embassy in Beijing to go to the Chinese Foreign Ministry. We are sick and tired of all this diplomatic protest. Parang walang nangyari, hindi nila inaksyonan, ini-ignore nila. Kung pwede siguro, kung ako ang Secretary of Foreign Affairs, tawagan ko yung yung kanyan, ambasador yan, hakika ito, lasingin kita. Tapos, yung kanya-kanyang diskarte ba? Ayon sa mga senador, dapat may mga proyekto ang DFA para maipaintindi sa mga Pilipino ang issue sa West Philippine Sea. Kabilang na ang naipanalo nating arbitral ruling na nagsasabing may sovereign rights ang Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito na inaangkin ng China. Giit ng mga mambabatas, hindi tayo makikipaggera sa China pero dapat palakasin ang ating soft power o impluensya. Persuasive approach in using the economy and culture to co-opt rather than to coerce. Ito approach ni President Marcos, we have to back that up. Ayon sa DFA, pinapaigting na ng Pilipinas ang pakikipagtulungan nito sa mga bansa kabilang ang Japan, Canada, United Kingdom, Germany, Australia at Vietnam. Suhestyon ni De La Rosa, bigyan ng confidential fund ang DFA para sa anyay strategic purposes pero walang ganitong hinihingi ang ahensya. Aprobado na ng Senate Committee on Finance ang halos 24 na bilyong pisong panukalang budget ng DFA. Amor Santos, CNN Philippines.